Yung ating pag-aralan ay pinamagatang The Blessedness and Reward of the Believers. So, dito po sa Matthew chapter 5, verse 1 to 12. So, tingnan natin yung pinakamatutunan natin dito sa pinakasiting niya. Sabi doon, verse 1, in saying, the multitudes, he went up into a mountain, and when he was set, his disciples came unto him. And he opened his mouth and taught them saying. So dito, ang pinaka-kausap dito na ating Panginoon ay mga disciple after ng tinatawag na nangyaring temptation sa Kanya. So kung titignan natin, nung nangyari yung temptation, kung kailan nag-fasting ang ating Panginoon ng 40 days and 40 nights, dumating yung temptation. Kung ano yung pinapakita doon. Kung hindi tayo busy sa Lord, kung ang Panginoon nga talagang Panginoon na nga siya pero na ano pa ng kalaban. So tayo din hindi tayo ligtas sa mga atake ng kalaban. Kasi maaring siya ang Panginoon nung weakness niya during the time ay yung hindi siya kumain. Pero tayo kasi bilang tao, dami nating weakness. Yon, yung weakness natin, kung titin natin, yung lust of the eye, lust of the flesh, and the pride of life. Yan ang target ng kalaban natin. Kung nakikita ng kalaban na medyo humihina ka doon, yun, target ka na talaga ng kalaban. So, dito nangyari, na-overcome ng Panginoon. Siyempre, alam naman natin na hindi talaga magagapi ang ating Panginoon na kahit anong tukso. So, pwede rin mangyari sa atin yon na ma-overcome natin yon basta yung kalakasang spiritual na sa atin. So, verse 3, ito yung the character of the blessed, yung character talaga ng isang mananampalataya. Sabi doon, verse 3, ito yung memory verse ninyo, blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. So, hindi na natin yung memory verse, sa ulo na eh. So, mamaya na. So, mapapalad ang mga mapagpakubang loob sapagkat kanila ang kaharian ng langit. So, inuna ng Panginoon yung blessed are the poor in the spirit. Yun, mapagpakubang loob. Kasi ang tao, kapag walang humility, walang magpakubang loob, hindi niya magagawa yung kalooban ng Panginoon. Ang pairalin niya yung pride. Yun, yung kanyang sarili. Kasi once na nilabanan natin yung will ng Panginoon, pride yun. Kataasan yun. At alam natin, history ng mga biblical na nagmataas, ibinagsak talaga ng Panginoon. Yun. Sino bang nalaman? Si King Nebuchadnezzar, yun, si Solomon. Yung, sa una, maganda yung kanang pagsunod eh. Pero katagalan, nailayo na sila ng kanilang mga sarili. Lalo na nag-asawa sila ng mga hindi naman mga Israelita, no? Na kanilang kababayan, naghanap sila ng asawa na sa ibang bansa, sa Egypto, lalo na yung Egypto. Kasi doon, sister, galing ang mga prinsesa during the time. Kaya, di ba, si King Solomon, halos doon ang galing yung mga 700 na prinsesa doon sa Egypto. So, sa katandaan ni King Solomon, doon niya narasan yung miserable buhay. Nung mga ginagawa pa nila, yung mga hindi pa nila naranasan, nasisiyahan pa sila doon eh. Pero yung consequence kasi, it follows talaga. Hindi mo man maranasan bukas o sa isang taon, baka next year. Yun. Eh meron naman, talagang pagkagawa mo, automatic, nandyan agad yung consequence. So, kaya yung sinasabi dito ng Panginoon, dito sa talatang ito, mapapalad ang mapapagkubabang loob. Sabihin, tinatanggap natin yung gusto ng Diyos nang walang reservation sa ating mga puso. Whatever it takes, sabi ni Gary Norman. Whatever it takes. O yung sa networking eh. Whatever it takes, di ba? Eh lalo na sa spiritual, whatever it takes. Kailangan talaga panindigan natin kung ano yung prinsipyo ng Diyos. In the end naman, tayo rin ang tatanggap ano man yung ating ginawa. Kasi kung tama, blessing. Pag hindi tama, sabi ng Bible, curses talaga.
So, ang iso kasi dito ng Panginoon, yung puso ng mga disciples niya. Nasabi doon, blessed are the poor in the spirit, for there is the kingdom of heaven. Pag ang isang tao na wala na poor in the spirit, talagang mawawalan na siya sa church at prove it sa atin yan. Kaya nga yung mga nilabanan yung gusto ng Diyos, nag-asawa ng unbeliever, halos lahat nagkadawala na. Yun. Nung una, parang nadadala-dala, parang siyempre, ganun lang eh. Yan ang pain ng kalaban eh. Sige, okay lang yan. Dadalo yan, mga 1 month, 3 months, 4 months, 1 year, pag 2 year, bye-bye. Yan ang proven talaga, historical nangyari talaga. Kahit sa Biblia, kahit sa experience, na-prove na talaga na hindi talaga po pwede na labanan natin yung kagustuhan ng Diyos. Kasi pag nilabanan natin, kalaban na talaga natin ang Diyos. Kasi may gusto ang Diyos na gawin tayo o ano man yung gagawin natin, dapat nakaangkla sa gusto ng Diyos. Hindi sa gusto lang ng puso natin. Kasi ang puso natin, sabi nga, ang puso natin ay sadyang magdaraya ng higit kaysa lahat. Kaya pag sinunod natin ito yung puso, sino ngayon ang nadadaya? Tayo mismo. Yun. Hindi nadadaya yung ibang tao. Tayo mismo, dinadaya natin sarili kasi nga, hindi nasunod yung gusto ng Diyos. So, sunod sa verse 4, anong sabi ng Panginoon? Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Yun, ito, mahirap ang gawin ito kasi palagi kang, sabi, mapapalad ang mga nangahahapis sapagkat sila'y aaliwid. Puro hapis ito, sister. Bakit kaya nabanggit ng Panginoon itong mapapalad ang nangahapis? Kasi sa experience ng ating Panginoon, ng mga disciple, wala namang experience ng Panginoon na talaging na kasiyahan yung buhay niya eh. From the time na siya ay isinilang, nakaranas na po siya ng tinatawag na persecution. Yun, pag-uusig. Mismo sa kanyang kababayan, yung mga Hudyo, kababayan niya yun eh. Sila yung nagsigaw na ipako. Ibig sabihin, yung inaasahan niya na maging kakampi niya, na magtatanggol sa kanya, sila ngayon ang nagsabing, ipako. Yun. Kaya magpapapako na ko. Nalala ko tuloy. May inaasahan kong kakampi nung nagpapako eh. So, realidad yun, ang Panginoon. Kahit mga disciple. Yun. Mismo ang mga disciple, ang umalis nung panahon na si Kristo ay hinuli. Walang natira kahit isang disciple, di ba? Kung ikaw si Kristo, 3 taon at kalahati mo tinuruan yung disciple, tapos nung hinuli siya, kahit isa, walang sumama sa kanya, walang nagtanggol. At kahit si Peter, di ba, sabi niyong di ba kasama ka? Ay, hindi ko kilala yan. 3 beses na itinatwa ni Peter ang Panginoon. Ibig sabihin, ang Diyos lang talaga ang pwedeng asahan natin sa mundong ito. Wala nang iba. Yan. Natawa sister na. Ang Diyos lang talaga. Kasi hindi siya nang iiwan. Sabi niya sa Hebrew 13:5, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Yon. Kaya, yung sinasabi dito ng Panginoon, mapapalad ang nangahapis, talagang may kahapisan. Yung matagal mong kasama, bigla na lang ikaw bubuljakin, hindi, mahahapis ka doon eh. Yung puso mo talagang dinudurog yan eh. Parang ang tagal mong kasama, tapos bigla kang tawag doon? Persecute. Nangyari. Kasama mo, ikaw, buti kung unbeliever pe-persecute sa'yo, ay mismo yung inaasahan mo, pe-persecute, talagang masakit yun. So, nangyari to sa Panginoon na mismo mga kasama niya, iniwan siya, napabayaan siya. Hindi nga siya persecute, pero yung pabayaan siya, na parang itinatanggi, tinuruan sila na 3 taon kalahati. Araw at gabi yun sis, kasi kasama ng Panginoon sila. Kahit saan pumunta ang Panginoon, kasama na yung 12 disciples. At ang isa pa doon, nag-Judas. Patay na nga si Judas, pero marami ngayong buhay na hinuhudas ang Panginoon. Ipinagkakanulo, ibinibinta. Yon. Kaya dapat hindi natin ibinibinta ang katotohanan. Ano man ang mangyari,
manatili tayo sa katotohanan. Kahit trabaho yan, negosyo man, dapat talaga kung ano yung truth, doon tayo. Alam na ni James na pag Christmas party, hindi talaga ako dadalo eh. Nagchat-chat kami dalawa eh. Sabi niya, Pastor, pag may time ako, baka makabisita ako pag Sunday. O, di ba? No, basta manindigan ka lang eh. Walay natin. Sister Melody naman. Mag-Thanksgiving, dahil sigurado nandyan na kami, Pastor. So, pag nanindigan ka kasi, ang Diyos ang kikilos. Yun, hindi mo kailangan i-compromise yung faith. Lalo lang tayong mapapasama. Yun. Pag i-compromise natin yung faith, yung inaasahan mong blessing, hindi talaga mangyayari yun kasi cursed na ang darating eh. Sumpa. Yung pag sinabing sumpa, hindi ka pa pumupunta, nagpaplano ko pa lang, yung pinaplano mo ay ang magiging resulta nun, sumpa talaga ng Panginoon. Kasi ayaw ng Diyos na yung mga anak niya ay hindi sumusunod sa kanyang kalooban. Yun. Sabi doon, mapapalad na happy sapagkat sila'y aaliwin. Mas maganda kung ang Diyos nag-aaliw sa atin eh. Minsan yung aliw ng tao, minsan temporary lang yan eh. Maaliw ka lang pag medyo kasama mo. Pero pag may nagawa ng mali, wala, hindi nakakaaliw, nakakainis, nakakasakit ang damdamin, lahat ng mga sakit. Parang gusto mo nang ano yung gagawin sis? Sabi, may hugot si Pastor So, doon, Matthew 5:5, ano sabi doon? Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Yun. Mapalad ang maaamo, sapagkat mamanahin nila ang lupa. So tayo naman, ito yung karakter dapat natin, na kapag may nag-agravyato sa atin, may nag-persecute, hindi naman kailangang balikan natin, hindi naman kailangang maghiganti tayo. Hindi nga kailangan magsalita tayo ng masama kasi nga, yan ang tinuturo ng Panginoon na kapag tayo ay ginawa ng masama, ipanalangin natin. Sa sinong ipapanalangin? Yung gumawa ka pa nga ng masama, sis eh. Yun. Mismo ang Panginoon, ano sabi niya? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ay sino yung ipinanalangin? Yung mga nagkanulo, yung mga gumawa na naghampas sa kanya, nagsibat sa kanya. Sakit nun kaya nung sinibat si sis. Ay ngayon, hindi na literal na sibat. Yung anuhin ka sa puso, yung matinding ano yan. Mabuti sibat din, tuloy yun ang mamatay eh. Salita pa lang po. Yung, Nakalas na. kung baga isahan na lang eh. Pero yung tumatago sa puso, yung tagal mong kasama, kabanding, ka-fellowship, ano ba yung mga ka-lance, ano pa yung mga Kape. kakape, ayun, ano pa Sister Jane, ka-fellowship, kakape, ka-lance, Dinner. ka-dinner. So, tapos, in the end, sila yung may persecution sa'yo. Kala yung puso, parang umapaw na. So, pero sabi ng Panginoon, blessed are the meek. Yun, maamo ka pa rin sapagkat mamanahin nila ang lupa. So, kaamuan pa rin. Hindi dapat mag-response. Masakit, pero dapat kalmado lang. Yun. Kasi in the end naman, may purpose naman si Lord. Sabi nga, in all things, sa lahat ng bagay, God has a divine purpose. Yun. Pag naunawaan natin na sa dulo, God has a divine purpose, kahit pala masama yung nangyari, God has a divine purpose. O yun. At ako, nakita ko na yung purpose talaga eh. No? Kahit medyo masakit, may purpose naman si Lord. O. Mas maganda naman pala yung purpose. Pero dapat magkaroon ng lesson, di ba? Hindi yung nangyari lang, walang lesson, walang nakitang lesson yung both side. O, dapat may lesson. Hindi nung tinatanggap na lang natin, hindi, may purpose nila, kahit gawin ko ang masama, may lesson naman si Lord. Hindi. Kahit may lesson yun, kahit may purpose si Lord, ipinapakita na may dapat matutunan tayong aral sa nangyayari. Yun. Hindi lang katulad doon, yung 12 disciple, nung hinuli ang Panginoon, wala man lang isa na nagsabi, hindi, kasama ako, handa akong mamatay, wala eh. Anong lesson doon? Huwag ninyong iiwanan ang pastor. Yun. Hindi namin kasama si pastor, hindi nga kilala eh. Hindi kami member dyan. Member kami ng Katoliko. Member kami ng iglesia. Nung nag-persecution, wala na.
So, dapat walang iwanan hanggang huli mga kapatid. Walang iwanan. Kasi, pag iniwanan mo ang iglesia, iniwanan mo rin ang Panginoon. Kasi ang iglesia, katawan ng Panginoon yan. Pag pinabayaan natin ang iglesia, pinabayaan na rin natin ang Panginoon. Ang Panginoon ang sabi niya, kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. So, kahit anong plano mo, kahit anong prayer mo, dahil hiwalay nga sa church, hindi talaga tayo magtatagumpay. Kasi siya ang source ng lahat ng bagay. So, verse 6, ito yung tinatawag na, blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Yun, dapat talaga bilang Kristiyano. Kasi buhay tayo Ang buhay, kinakailangan kumain at uminom. Patay lang ang hindi kumakain at umiinom. Pero buhay tayo spiritually. Ang pinakapagkain natin, siyempre yung Word of God. Yun. Kaya nga mayroong memory verse, mayroong Bible reading, mayroong pakikinig ng salita ng Diyos para yung ating spiritual na buhay ay maging malusog. Sabi ng Panginoon, blessed, alam mo yung word na blessed, nagbabasa ka lang, mapalad ka na. Tingnan natin yung Book of Revelation. Nagbabasa ka pa lang, may blessing na. Anong sabi dito sa Revelation 1:3? Sabi dito, sa verse 3, blessed is he that readeth. Yun. Sino nakasaulo nito? Memory verse. Memory verse nyo ito Revelation 1:3. Blessed is he. Ay, hindi pa. Blessed is he that, Readeth. that readeth. In day. Nakalimutan. Memory verse nyo. Kuya ni. 2-4 lang po. Revelation 2:4. Yun. Sabi daw, blessed is he that readeth and they that hear the words of this prophecy and keep those things which are written therein, for the time is at hand. So tatlo. Pag ginawa mo itong tatlo, magbabasa, pakikinig, at isagawa yung nabasa at napakinggan, mapalad na yon. Kumbaga talagang doon pa lang, mararamdaman mo yung blessing ng Panginoon. Nagbabasa ka, nakikinig ka, at isinasabuhay mo, nandun na yung blessing. So dito sa verse 7, sabi doon, blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Mapapalad ang mahabagin sapagkat sila'y kahabagan. So ang kahabagan natin, may makakilala kayo na pwede nyong siran ng ating pananampalataya. Maganda siran nyo. Yun. Alam mo, Brad, sister, friends, ito yung paniniwala namin. Ito yung primitive Baptist doctrines and practices. Pwede mong gawin yun, Sister Janice. Ito yung paniniwala namin. Basahin mo, Brad, ha? Yun, pag-aralan mo. Basahin mo yung mga verse, ha, Brad, ha? Malay natin, di ba? Kasi yun talaga ang unang hakbang para ma-identify natin siya. Kasama ba natin talaga siya? Yun. Siya ba talaga yung anak ng Diyos? Pag anak siya ng Diyos, kahit nasa Katoliko man, nasa Iglesia man o Jehovah, tatanggapin niya yung aral na sinishare natin. Kasi anak na siya ng Diyos Kauuhawan niya yon. Kung siya ay anak ng Diyos. So, pero pag sinabi niya, ay, boring naman yung nyo. So, sign yun. Ano pa yun? Nasa natural man pa rin siya. Yun. At hindi talaga kalooban. So sabi doon, bapalad yung mga mahabagin. So lahat, hindi tayo pwede mag-judge, ay hindi siguro yan papunta sa langit. Hindi tayo pwede mag-judge. Naano lang natin na sila'y unbeliever kasi nga hindi pa natin kasama. Pero kung nagsishare tayo, kaya nga preach the gospel. Sabi ng Panginoon, preach the gospel, preach the gospel, preach the gospel. Ay, pastor, babae ako. Pwede naman share Yun. Ang sinabawal mag-preach the gospel sa pulpito, sa church. Pero individually, pwede tayong mag-share. Yun, yung ating mga kaibigan. Isin mo yung doktrina ng Primitive Baptist. Practices natin. Ay, sabihin, sister, ang ganda pala ng doktrina ng Primitive Baptist. Sindan mo pa ako ng ibang mga teaching. Ayun. So, isang sign yun na buhay na spiritually. At kung matatanggap niya yon, napakaganda. Matthew 5:8, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Yun, makikita mo ang Diyos. Kahit tayo nandito pa,
pag malinis ang puso mo, kasi ang Diyos, di ba, Espiritu, parang nakita mo na rin ang Diyos. Paano mangyayari? Pure in heart. Paano ma-pure in heart? Kasi Diyos lang talaga naman ang nakakita ng puso natin. Kung pure yung puso natin. Dapat walang naitatagong kasalanan. Yun. Ano ba yung mga kasalanan, Brother Relek? Ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Yun ang kasalanan. Pag nilabag mo ang kautusan, may kasalanan ka na. Para maging pure yung heart natin, ikukumpis natin yung kasalanan sa Diyos. 1 John 1:9, sabi doon, if we, tayo yon, walang exemption doon. If we confess our sins, He is faithful to forgive us. So, daily yon. Kaya nga, pag nagpipray tayo sa umaga, Lord, salamat po sa blessing. Pero karaniwang ginagawa nating mali, kailan nagaganap yung maling ginagawa natin? Sa araw. Kung gising tayo. Pero pag tulog ka, wala namang, ano yan, kasi minsan nanaginip ka lang eh. Mr. Pastor, nagkasala ako, panaginip mo lang yon. Pero yung actual talagang ginagawang mali natin, karaniwan nangyayari yan sa araw dahil gising tayo. Yun. Kaya bago matulog, talagang ihingi mo na ng tawad sa Panginoon. Yun. Kasi pag hindi mo hiningi ng tawad yon, talagang dadalihin ka ng kalaban. Yun, dadalihin ka ng kalaban. Kasi puno-puno yung puso natin, isip natin ng mga basura. Ang kasalanan, considered yan, basura yan eh. Kaya yung puso natin, pag nakita ng kalaban na hindi pure, yung isip natin, papasukin yan. Kaya sabi doon, blessed, yun, are the pure in heart, for they shall see God. Mapapalad ang mga may malinis sa puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Yun. Tingnan natin yung verse 9. Sabi doon, the peacemakers. Yun, tayo mga Kristiyano, tinatawag peacemakers. Hindi tayo yung bully. Hindi tayo yung sinasabing pag nag-away, sige, kung ako sa'yo, sige, maganda yan. Ganito ang gawin mo. Kung ako sa'yo, ginagatungan mo pa. Tayo hindi. Kinakat na natin, Brad. Maganda. Layo ka muna. Alis ka muna dyan. Yun. Layo-layo ka muna. Punta ka muna sa London, ikaw sa Taiwan. Maghiwalay muna. Kasi, kaysa naman nagsasama kayo, puro bugbugan ang ginagawa nyo. Split muna kayo. Di na sige, kung ako, nung mga elementary kami, sister, ang ginagawa sa amin ng mga buli-buli, hindi mahawakan, talo yan. Pag nahawakan, matapang. Ikaw naman, pag nahawakan mo yun, matapang ka. Ay, siyempre, nag-iinit na. Kaduluduluhan, suntukan na yun. Tuwan-tuwan naman yung mga meron. Pero tayo mga Kristiyano, mga kapatid, ang trabaho natin ay magpayapa. Peacemaker tayo. Kung may mga kapatiran na nagsasamaan ng loob, agad i-advise, mag-usap kayo mga kapatid. Yun. Huwag panubugin ang araw sa sama ng loob. Yun. Nangyayari sa mga mag-asawa, yung samaan ng loob. Karaniwan sa mag-asawa talaga yun. Yung sabi nga, mag-asawa, nag-start sa napakatamis, nagtapos sa napakapait. Dapat ang nagsimula sa matamis, sa dulo, napakatamis pa rin. Hindi. Nagsimula sa matamis, nagtapos sa mapait. Nagsimula sa, ano yung pagkain matamis? Yung nagsimula sa matamis, sa panutsa, nagtapos sa ampalaya. So, dapat tayo mga Kristiyano, kung mayroon tayong mga biblical truth, i-apply agad natin yung sinasabi ng Bible. Yun, kausapin ng sarilinan. Yun ang hindi nangyari sa akin, talagang napagtulungan. Ganun na, tanggap ko naman na yan. Na nahimasmasa na. Ito, ba't hindi ito? Verse 10, blessed are the which are persecuted. Ayun, tama na naman ito sa akin. For righteousness sake, for there is the kingdom of heaven. Mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katuwiran. Yun, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Yun. So yung nagpe-persecute, hindi naman natin sinisisi, baka yun naman ay kasangkapan din ng Diyos para lalo tayong tumatag. Kasi kung walang persecution, katulad ni Apostol Pablo,
nung pinersecute niya ang church, Book of Acts, lalong lumawak yung gawain eh. Alam mo, chapter 8, binabahay-bahay niya yung mga kapatiran. Ay ang nangyari na nagkanya-kanya sis. Sa pagkanya-kanya sila, kung saan sila pupunta, nagsimula ng gawain. So may dahilan din. May purpose si Lord. Yun. Yung persecution, lalong lumawak yung ministeryo ni Apostol Pablo. Kasi kung hindi nangyari pa doon, baka doon lang sa Jerusalem eh. Kasi doon nagsinuad ang persecute, Jerusalem. Tapos nung na-persecute, nag-iba-ibang na bansa. Kaya doon lumawak. So sa akin, kung ano man nangyari, may purpose naman si Lord. At nakita ko naman yung resulta na sa biyaya ng Diyos. So siyempre, may lesson sa bawat nangyayari na dapat kung may usapin ka, i-apply yung biblical truth. Kakausapin ng sarilinan. Pangalawa, kung hindi makaya ng sarilinan, magsama ng isa o dalawa. Dalawa kayo o kaya tatlo. Yun. Pangatlo, pag hindi maniwala sa tatlo, sasabihin mo na sa church. Pag hindi maniwala sa church, yun, bayaan mo na siya. Yun ang proseso ng Biblia. At hindi pinapatagal. Yun. Kung may usapin. Yung 24 hours, napakatagal na ngayon eh. Sabi doon, magalit ka pero huwag malubugan ng araw. Tapos sa Matthew 5:23, pag may sama ng loob, huwag ka nang magsimba. Sabi, sister makipag-ayos ka muna sa kagalit mo bago ka pumunta sa pagsamba. Ibig sabihin, mas mahalaga pa rin sa Diyos yung reconciliation. Kaysa yung nandun ka sa simbahan, punong-puno ka ng sama ng loob. Hindi naman, titingnan kasi ng Diyos, hindi yung presence mo yung puso mo ang titingnan ng Diyos. Kasi ang gusto ng Diyos, true worshiper. Yeah. Di ba? John 4:24, God is a spirit, so the worshiper must worship Him in spirit and truth. So, kapag nangyari yon mga kapatid, na yung puso natin ay intact sa Panginoon, makakapag-worship talaga tayo ng totoo sa Lord. Kaya sa bahay pa lang, kung mayroon, magpe-pray na tayo, Lord. Sasamba po ko ngayon. Anong po ang akin na itatagong karumin sa puso ko? Patawarin mo ako. Kasi, alam mo, sasamba ka sa Panginoon Talagang, ano mo yung puso mo. Talagang, yung iba nga, talagang sa history, yung bago sumamba, talagang umiyak talaga sa Lord Kasi hindi basta-basta yung worship. Kasi, ang yung worship natin, yung may-ari ng langit at lupa, hindi naman si Bongbong Marcos, hindi naman si BBM, hindi naman si Duterte. Di ba, pag dumating si Bongbong dito, baka buong clubhouse punong-puno yan. Lalo pag may ayuda. Lalo pag si Duterte, pag nandyan, baka ganun pa yun. So, pag araw ng linggo, yan talaga yung challenge sa atin. Ano pa yon? Verse 11, Blessed are you when men shall revile you and persecute you and shall say all manner of evil against you falsely. Yon, importante falsely. Kahit akong pinipersecute ka, ang importante, mali yung mga binibintang sa'yo for my sake. Dahil sumusunod ka lang sa Panginoon, yun, napapagkamalan kang ganito. Ang importante, mali yung napapanindigan mo, mali yung sinasabi nila. Kasi pag tama, ikaw mananagot sa Diyos. Kung tama naman yung sabi nila, na ganito ka, ganoon. So ikaw lang naman nakakaalam at ang Diyos na kung tama mali ang sinasabi nila, ikaw lang ang nakakaalam at ang Diyos. At dapat may talagang i-apply yung biblical truth. Verse 12, rejoice. Ito maganda Ito minsan parang ang hirap gawin kasi yung involved kasi damdamin Rejoice and be exceeding glad, for great is reward. So ito yung sinasabi ng Bible na rejoice and reward. Pag yung persecution nangyari, ano man mga sinasabi sa atin, magre-rejoice ka pa And be exceeding glad, for great is reward in heaven, for she persecuted they the prophets which were before you. So kung bago pala tayo nangyari ito sa atin, nangyari na sa Panginoon, nangyari sa mga disciple, nangyari din sa mga unang propeta na sila mismo ay pinersecute. At ang Panginoon mismo ang nagpersecute sa kanya, mismong kababayan niya.
Pwedeng mangyari sa atin yan. Mismong kapwa natin kapananampalataya. At nangyayari na minsan mismong kapananampalataya, kapatid sa Panginoon, ang magpipersecute sa iyo Yun yung gagamitin. Pero ang response natin, ito pa rin. Kahit sino pa ang mag-persecute sa atin, wala tayong masamang balik doon sa nag-persecute. Palaging ipagpipray natin, Ama, patawarin mo sila. Kung mali naman talaga yung bintang, hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Yun lang, Panginoon, wala namang ibang sinabi. Yun lang Hindi na siya masyado nagpaliwanag Kasi alam naman niya, mga unbeliever, ang problema pag believer, kung nag-persecute, yun ang talagang danger. So, yan lang mga kapatid sa kabuuan, yung ating tema ngayon, the blessedness and reward of the believers. Okay.